Ayan po, bali lalakad po ako dun papunta sa may property. Pero pakita ko lang po muna sa inyo, no, yung property po na bibisitahin po natin is meron na po siyang kapitbahay. Ayan po. So ito po ay pag-aari po nung magiging guide natin for today. And then yung property po is papunta po doon. So nandun na po yung pinaka-start ng property. And then ang kagandahan, may kapitbahay na po kayo dito. So katulad po ng nakikita nyo, flat area po yung bibisitahin nating property. So ganito magiging kaganda, kalinis po kung sakaling maabil nyo yung property na ibablog natin for today. Ayan po, ang ganda. So doon po tayo pupunta. So ito po ay isa sa possible na right of way po natin. Hanggang doon po yan sa may labas po na yun. Ayan po. Yung pong nilalakaran po ni nanay yan po yung magiging isang possible na right of way po natin. Ayan, possible po talaga kasi may bahay nga po dito sa pinaka gilid po ng property. So tara. Good morning, good morning, good morning po ulit. And then welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po ulit So na-miss ko mag-vlog. Sorry po, mga ilang araw na rin po kami hindi nagba-vlog. Sobrang busy. And then for today's video, nandito po kami ngayon sa Calawag, Quezon, dito sa Barangay Kapalohan, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 2 hectares. So mapapansin nyo po, nandito na po ako sa may pinakaloob po ng property po. So mamaya i-explain ko yan kung bakit. And then kami po ay tumakbo po ng nasa almost 1 hour yung travel time po namin para po makarating po kami dito sa loob ng property. So buhat po dun sa National Road hanggang dito po sa property. Yun nga po ay nasa almost 1 hour po ang tinakbo ng aming motor. So okay naman po yung daan. Mas malaki lang po yung pinaka portion po talaga, or mas mahaba yung portion po talaga na hindi pa cemented road ang ating mga road dito papunta po rito sa may Kapaluhan. So I think nasa 70% po yung hindi pa cemented, and then 30% po yung nasisemento na So ongoing naman po yung pagpapagawa ng kalsada. So nandito na po ako dito sa may pinakaloob ng property. Ayan. So ito pong property yung binibisita po natin ay 100% flat. Medyo masukal. Ayan. So iikutin po natin to, and then para makita po natin yung kagandahan po nito, even masukal siya, nakita ko medyo marami at puno po siya ng niyog kahit medyo kaliitan pa. Ayan po. So yan, magsa-start na po tayo mag-video. Once again, I'm Olive Santos, your site locator. Kung sakali po magustuhan nyo itong property na to, paki-like, paki-share and subscribe po sa aming YouTube channel. Ayan, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa aming mga i-upload na mga properties po So yan. Let's start. Ikot na tayo. So itong property po na to ay, ulitin ko lang po, ito po ay may sukat na 2 hectares. And then itong property po na to ay, kagaya na nasabi ko, ito po ay 100% flat. Ito po ay may right of way na nasa 400 meters. So medyo malayo po yung right of way po natin. Pero pag labas po natin ng right of way, dagat na po yun. So malapit po tayo sa dagat. And then yung dagat po is white sand. So maganda tong property na to. Medyo mahaba lang po yung pinaka right of way niya. So kami naman po ay makikipag-ugnayan po doon sa mga dadaanan po nating parsela po So medyo masukal po talaga yung property. Pero mapapansin po natin ang mga niyog po natin, wala pa po siyang bunga. Ito po ay katatanim lang po talaga ng mga niyog dito. Ayan po, pakita ko po sa inyo, ganyan pa siya kabababa. Medyo may mataas ng konti yung iba. And then masukal po talaga dahil marami mga siit na katulad niyan. So itong niyog po na to, nasa 300 kapuno. So medyo marami po siya. Ayan mga batang bata pa. Hindi lang natin makuhanan ng video talaga gaano kasi medyo masukal. Wala akong masyadong susuotan. Pero
Matatanaw po natin yung mga niyog. Ayan oh, mga nagbabata ang niyog. Ayan siya oh. So lakad tayo. Ayan oh, babata pa talaga niya. Katatanim lang daw po ito ni Honor. So hindi lang po talaga masyado na naaasikaso ni tatay kasi siya po ay may edad na. So nataniman lang niya pero hindi niya nalinisan. Pero ito po kagandahan, 100% flat po ang ating property. Yan, medyo pumapasok po ako ng gilid-gilid. Kahit masukal, ayan po, pakita ko po sa inyo, talagang masukal. Ayan oh. Pero tatry natin para makitaan po natin ng magagandang view. Ayan, makikita pa rin natin mga batang niyog. Ito pong property na to, malinis lang po ito. Ay napakagandang tong property na to. Ayan oh. So hindi lang talaga natin makikita yung kagandahan niya. Kasi nga po ayan, sobrang sukal. Balit itong property po na to ay meron po itong puno ng mangga na naglalaro po sa nasa 7th kapuno po ano. Meron din tayong puno ng kasoy. Meron tayong 3 puno ng santol. And then napansin ko din dito sa property, marami siyang puno ng pili nuts. So okay naman siya, medyo marami po yung pinakalaman niya. Yan, ang dami niyog na maliliit oh. Hindi lang talaga ako makapasok. So ayan, medyo meron ako ng mga nakita na medyo namumunga na pong niyog dito sa part na to. Pero mostly po, ayan, mga bagong sibol pa rin po yung nakikita ko po ano. Yan, kasama po yung mga niyog na yan. Hindi natin malalapitan, talagang medyo kitang-kita yung sukal niya. Pero try pa rin natin umikot. Bali ito po ay matured clover po. And then buhay po si Honor ano. Bali ang exact sukat po ng property is 20,344 square meter siya. Ayan, mapapansin po natin oh. Nangingibabaw yung mga niyog. And then kagandahan dito, kahit na nasa 400 meters po ang ating right of way, meron po ditong source ng kuryente. So mamaya papakita ko yan, lalapit ako doon. Kasi meron pong bahay na katabi ito, na same din po ng dinadaanan ng right of way. So si tatay yun yung nag-guide sa atin. Doon sa right of way na sinasabi niyang 400 meters, doon din po sila dumadaan. Ayan po yung line ng kuryente natin. Ayan, pakita natin, zoom natin. Ayan, yung kawad ng kuryente. Ayan po, oh. Nasa niyog. Ayan. So, hindi po tayo mag-worry. Meron po tayong source ng kuryente. So, lakad pa tayo. Ayan, oh, gaganda ng niyog. Matang bata pa. Itong property po na to, mapapalinis po natin to. Pauuling lang po natin yung mga sanga-sanga na katulad po nito. Oh. Ayan, para po lumitaw yung ating mga niyog na ganyan kabababa pa. So konting linis lang talaga. 100% flat na property. And then kagandahan pa nito, paglabas natin dito sa right of way na 400 meters, gagaya ng sabi ko, may white sand tayo na dagat. So yan, ang ganda ng view. Green na green yung mga niyog natin. Pauling lang natin tong mga sanga-sanga na to. Napakaganda tong property na to.
Tara, lakad tayo. Ikutin pa po natin yung ibang part. So yan po, bali ito na po yung pinaka-boundary to another property po. Pero kasako pa rin po yung mga niyog na yan. Yan. And then, explain ko lang about dun sa right of way na sinasabi ko. So, nandito na po tayo sa may pinaka-boundary to another property. Bali po dito, may magkakaroon po tayo ng right of way, which is yun po yung sinasabi ko sa inyo na 400 meters po para makalabas tayo ng barangay road. Diyan, tatawirin po natin yan. So, mapapansin po natin, talaga i-develop po natin yung kalsada. Dahil yan po ay masukal. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na paglabas po natin ay nandun na po tayo sa may pinaka-beach. So yan po, ay ulitin ko lang, maglalaro po sa 400 meters. So ito na po yung pinaka-boundary niya. Bali ito pong nilalakaran po namin na to, o kinatatayuan ko, ito na po yung pinakalikod. So pwede tayo magkaroon ng right of way sa likod, pwede tayo magkaroon ng right of way sa harap. So yung nasa harap po natin, mas malayo po siya. Pero sure ball daw po ang right of way doon kasi yung pong mga taga doon na marami pong property tayong dadaanan, sila po ay pumayag na magkaroon ng mga daan. So magbibigayan po ng right of way ang bawat isa kasi medyo malayo na po yun sa pinaka road. So yun po yung naging pag-uusap po dito sa mga properties na nandito sa may lugar na ito. So dito na po sa Quezon, bigayan po talaga tayo ng daan para lahat po tayo ay magkaroon ng maayos at magandang daan po. Masukal lang talaga yun. Kitang kita. Pero kagandahan po nito, mga sumisibol pa lang po yung ating niyog. So yun po, makikita natin talagang medyo masukal po talaga ang property. So tayo po ay price reveal po. Ito pong property na to ay binebenta po ni seller sa murang-murang halaga lang. Gaya po na nasabi niya, hindi na daw po niya talaga maaalagaan, and then medyo may katandaan na siya, so gusto na rin po talaga niyang ibenta na lang sa murang halaga, mabilisan na lang po ito. Ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 700k. So sa 700k na halaga, meron na po kayong 2 hectares na property na 100% flat, and then malapit po sa beach. So medyo ang magiging issue lang po dito is malayo po ito sa national road. So sa mga buyer ko po na nag-expect po ng mga properties na medyo malapit daw po sa national road, so ito po ay hindi po malapit sa national road, pero napakagandang property. So more on investment po itong property lang na ito. And then maganda rito, ipagpatuloy po natin yung pagtatanim po ng mga niyog, and then punuin natin ng laman tong property na to kasi ito po ay 100% flat. So yun yung nakikita ko na lang idea. More on investment lang po. Maganda tong property na to. So ayan, bali lalabas na po ako ng pinaka property. So kagaya ng nasabi ko, ito po ay may dalawang right of way na pagkukuhanan. Isa pong nasa 400 meters na tatagos na po iyon, or pinakadulo po na ay pinaka beach na. And then isa pong medyo mahabang right of way na nag-usap-usap na po ang mga taga dito na sila po ay magbibigay ng kanya-kanyang mga right of way para po sa mga ilang properties na nandito sa may lugar na ito. So mas maganda po yun, nagtutulungan po sila para maging maayos po yung kanilang mga road. So yan po, sa mga gusto po at interested po sa ating property, pwede nyo po kami message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen.
Ayan, at sa mga details naman po or description po about dito sa property na ito na hindi ko po nasabi, meron po kayong description, meron po tayong description sa baba para po click nyo na lang po yon, and then nandun po yung ibang details po natin ano. So yan po, avail na po kayo. Thank you po.